Hello mga kazaima! Muli po tayong nagbabalik para sa panibago nating kwento. May tanong ako mga kazaima. Pumatay ka na ba ng tao para lang mabuhay ang mga anak mo? O pumatay ka para iligtas ang lalaking kinamumuhian mo? 7 taon na nakalipas nang gumuho ang mundo ng pinaka-kinatatakutan at pinakamayamang bilyonaryo sa Asia, si Asher Cross. Isang trahedya sa gitna ng laot ang sumunog sa barkong kinaroroonan ng kanyang asawa. Ang tanging naiwan, mga pira-pirasong labi at isang durog na puso na walang ibang hinangat kundi ang katarungan. Tinuring na patay ang kanyang mahal na si Evine. Ngunit sa kabila ng madilim na karagatan, isang hindi kapani-paniwalang lihim ang nabuo sa katahimikan. Hindi nag-iisa si Evine nung gabing yon. Dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ng isang pambihirang himala, 8 octuplets na mga sanggol upang ilayo ang kanyang mga anak sa matatalim na kuko ng mga kaaway ng pamilya Cross. Nagtago si Evine sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Nilabanan niya ang gutom, takot at sakit. Pinagsamikapang palakihin ng 8 sanggol na hindi lamang ordinaryong mga bata, sila ay sinilang na may pambihirang talino, mga henyo sa edad na 5 taon. Isang dalubhasa sa medisina at DNA science, isang master hacker na kayang pasukin ang security system ng Pentagon, isang martial arts strategist at mga batang kayang manipulahin ang pandaigdigang stock market sa isang pindot lamang. Ngunit ang nakaraan, hindi pwedeng ibaon magpakailanman. Nang muling makipagtagpo ang tadhana, nagbalik si Evine sa buhay ni Asher, hindi bilang isang mahina at durog na babae, kundi bilang isang ina na handang makipagdigma. Ngunit ang reunion na dapat sana'y puno ng luha at pag-ibig ay mabilis na balot ng galit, duda at pagtataksil nang lumabas sa isang nakagugulat na resulta ng DNA test. 0% match. Sinong ama ng 8 bastardo na yan, Evine? Ikaw, Ash, pero hindi mo maiintindihan dahil ang sarili mong dugo ang nagsisinungaling sa'yo. Sa pagitan ng tumatakbong bomba, mga tusong kalaban sa loob ng sariling pamilya at ang misteryo ng genetic chimerism, muling susubukin ang kanilang pag-ibig. Ngunit sa likod ng kasinungalingan at dugo, may isang mas madilim na katotohanan na walang sino mang nakahanda. Hindi si Asher ang niligtas ni Evine mula sa aksidente 7 taon nang nakakalipas. Si Evine mismo ang utak sa likod ng pasabog. Isang kwento na matinding paghihigante, pambihirang katalinuhan ng 8 batang henyo at pag-ibig na nagmula sa abo ng pagtataksil. Makakaya mo bang tanggapin ang katotohanan kung ang babaeng inakala mong biktima ang siya palang nakahawak sa baril mula pa nung simula? Ang gabi sa Bonifacio Global City ay pinaghaharian ng isang matinding bagyo. Ang ulan bumubuhos ng malakas, lumilika ng kakaibang ingay sa makapal na glass walls ng Cross Tower. Sa ika-55 palapag, sa loob ng pinakamarangyang penthouse sa buong lungsod, nakatayo ang 34 anyos na bilyonaryo na si Asher Cross. Hawak ng isang baso ng Crystal Head vodka, ang kanyang makisig at matangkad na pangangatawan na babalot na isang matinding, mamahaling charcoal gray suit. Ngunit ang kanyang mukha, na tinuturing ng business magazines bilang isa sa pinakagwapo sa Asia, bakas ang matinding pagod at walang katapusang bigati. 7 taon nang nakakalipas mula nang sumabog at lumubog ang luxury yacht ng MV Evine sa gitna ng karagatan ng Palawan. 7 taon niya nang ginigising ang sarili sa isang malamig na kama na walang katabi. Ang kanyang asawa na si Evine, ang tanging babaeng nakapagpalambot sa kanyang batong puso, ay formal lang dineklarang patay matapos makakita ang mga otoridad ng mga natupok na labi at ang kanyang wedding ring sa ilalim ng dagat. Sir Asher! Mabilis pumasok ang kanyang personal assistant at chief security consultant na si Mark. Basa ang balikat ng coat nito, baka sa mukha matinding pagkabigla. Hindi ko ba sinabi sa iyo, Mark, na ayaw kong magpasingit ng kahit anong appointment ngayong gabi? Malamig at nanginginig sa galit na sabi ni Asher nang di man lamang tumitingin sa pinto. Gusto kong mag-isa sa anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ko. Sir, patawad po. Halos maubusan na hininga si Mark habang hawak ang isang tablet. Pero may pumasok po sa VIP lobby sa ibaba. Ayaw magbigay ng pangalan sa security. Lagpas 30 armadong guards na ang nag-sideline sa kanya pero, Sir, kailangan niyo tong makita. Niharap ni Mark ang tablet kay Asher. Sa screen ay ang live feed mula sa HD security cameras ng lobby.
Nabitawan ni Asher ang kanyang baso. Nabasag to sa mamahaling Italian marble floor na ipon ng alak at mga pira-pirasong salamin sa kanyang sapatos. Ngunit hindi niya yon nadama. Ang kanyang mga mata ay pako na nakatitig sa monitor. Sa gitna na napakalawak na lobby na papalibutan ng 50 armadong security guards na nakatutok ang mga barel, nakatayo ang isang babae. Nakasuot to ng simpleng itim na trench coat na medyo basa ng ulan. Ang kanyang mahabang buhok nakatali ng mahigpit at bagamat medyo pumayat at may bakas na matinding hirap sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kanyang tindig at ang hugis ng kanyang mukha. Ivan? Napangusap na usal ni Asher. Ang boses niya ay naging isang pabulong na pagsamo. Ngunit hindi lang yon na nakakagulat. Nakapalibot sa babae ang 8 bata, 4 na lalaki at 4 na babae. Lahat sila ay nakasuot ng tumutugmang itim na raincoat at may maliliit na backpack. Wala man lang bakas ng takot sa kanilang mga mukha habang nakatutok sa kanila ang mga automatic rifle ng mga guards. Sa katunayan, ang 3 sa mga batang lalaki nakatingin pa sa mga guards na may halong pagkabagsik at pandidiri. Sila po, mukha silang maliliit na bersyon ninyo, Sir Asher, pabulong na sa ni Mark. Lalo ng batang lalaki sa gitna. Ihanda mo ang private elevator. Ngayon din, sigaw ni Asher na tila isang leon na nagising mula sa 5 taong pagkakatulog. Sa VIP lobby, ang tensyon halos sumabog. Ibaba niyo ang mga baril ninyo kung ayaw niyong mawala ng trabaho sa loob ng susunod na 30 segundo. Maotoridad, ngunit pambatang boses ang umalingaw. Iyon ay si Ethan, ang pinakamatanda sa octuplet sa edad na 5 taon. Nakasuot siya ng eyeglasses at may hawak na isang customized ultra-thin na laptop. Ang kanyang mga kamay mabilis na nagtatype sa keyboard. Abat lumalaban ka pang bata ka, ha? Galit na asik ng head of security ng building. Di nyo ba alam kung kaninong building to? Kay Mr. Asher. Cross to. Isang tawag lang namin sa pulis. Makukulungan nanay ninyo? Correction. Pumasok sa usapan ng pangatlong bata na si Enzo habang dahan-dahang inaayos ang kanyang leather gloves. Ang Cross Tower Security Protocol Section 4, Paragraph 2, nagsasaad ng anumang banta na gagamitin ng deadly force laban sa mga hindi armadong sibilyan, lalo na sa mga bata, ay isang direktang paglabag sa batas. At kung idedirekta ko ang sipa ko sa femoral artery mo ngayon, babagsak ka sa loob ng 3 segundo. Sobra na tong mga batang to. Ting! Bumukas ang pinto ng VIP Express Elevator. Lumabas mula ron si Asher Cross. Ang kanyang tuxedo jacket bahagyang nakabukas. Mabilis ang kanyang paghinga at ang mga mata ay nanlalaki habang inihahakbang ang kanyang mga paa. Retreat! All units, stand down! Sigaw ni Mark habang sumusunod sa likod ng bilyonaryo. Natahimik ang buong lobby. Ang mga guards ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga armas at yumukod. Dahan-dahan tumango si Asher, 10 hakbang ang layo mula sa babae. Ang ulan sa labas at ang ingay sa kulog ay tila nawala sa kanyang pandinig. Ang buong mundo niya ay naglaho at ang tanging natira ay ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Evine, nanginginig na utal ni Asher. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay nanginginig na umabot upang hawakan ang pisngi nito. Takot na baka kapag ka pumikit siya, ay maglalaho ito tulad ng isang panaginip na 7 taon niyang hinabol. Buhay ka, mahal ko. Subalit bago pa man madikit ang mga daliri ni Asher sa mukha ng asawa, mabilis na humakbang paatras si Evine. Ang kanyang mukha ay malamig. Walang bakas ng dating tamis at lambing na kabisado ng bilyonaryo. Huwag mo kong hahawakan, Asher. Malamig na wika ni Evine. Ang boses nito ay parang talim ng yelo na sumasaksak sa dibdib ng lalaki. Evine, bakit? Nahihirapang tanong ni Asher. Umaagos ang luha na hindi niya napigilan. 7 taon. 7 taon kitang iniyakan. 7 taon akong nabuhay sa impyerno dalang akala ko na matay ka sa sumabog na barkong yon. Paano ipinapakita ang kanyang mga mata? Paano ka nabuhay? At bakit ngayon ka lang nagpakita? Naparito ako hindi para makipagbalikan sa'yo, Asher, sagot ni Evine habang pinapakita ang kamay na may peklat ng lumang paso.
Naparito ko dahil kailangan ng proteksyon ng mga anak ko at ikaw lang ang may sapat na kapangyarihan sa bansang ito para makapagbigay noon. Napatingin si Asher na walang halong batang nakapalibot sa babae. Ang mga mata ng mga bata, kulay abo at matalim, nakatitig sa kanya. Sila, napanunok si Asher. Ang puso niya ay kumakaba ng napakalakas. Sino sila, Evine? Isang 5 taong gulang na batang babae na may mahabang kulot na buhok, si Ella, ang umakbang palabas mula sa likod ni Evine. Hawak ang isang holographic scanner na tinutok niya sa mukha ni Asher. Ayon sa facial recognition, vascular pattern analysis at sa DNA microsample na nakuha ng aming drone mula sa suit mo kaninang umaga, malamig na sabi ni Ella. May 99.9% probability na ikaw ang aming biological father. Ako si Ella. Ito ang mga kapatid ko, sina Ethan, Evan, Enzo, Ellie, Evie, Emma at Eliza. Kami ang iyong octuplets. Parang tinamaan ng kidlat si Asher. Octuplets? 8? Napatingin si Asher kay Evine, hindi makapaniwala. Nanganak ka ng 8 sanggol ng mag-isa? Saan? Paano? Sa isang kulungan, sa gitna ng isang pribadong isla sa Pacific, sagot ni Evine. At sa unang pagkakataon, nakitaan na matinding buot ang kanyang mga mata. Dahil ang sumabog na barko, 7 taon nang nakalilipas sa hindi aksidente, Ash. Yun ay isang plano para gipitin ako. At ang taong nagbayad para pasabugin ang barkong yon habang nagdadalang tao ako ay ang sarili mong pamilya. Bago pa makapagsalita si Asher, biglang namatay lahat ng ilaw sa VIP lobby. Bumagsak ang kadiliman at agad pumatak ang pulang emergency warning lights. Warning, unauthorized perimeter breach at basement level 2. Pambabaeng boses ng AI system ng building ang umalingaw-ngaw. Mommy, may 3 sasakyan na walang plaka ang pumasok sa basement. Mabilis na sigaw ng batang si Evan habang tinitingnan ng kanyang smartwatch. 40 armadong mercenaries ang papunta sa elevator shaft. May dala silang C4 at heavy artillery. Paano nila napaikutan ng security perimeter ko? Galit na sigaw ni Mark habang nilalabas ang kanyang baril. Dahil ang security system mo gawa ng 2022, outdated at napakadaling i-hack. Simpleng sabi ni Ethan, mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Pero wag kang mag-alala, pinalitan ko na ang root code ng buong building. Pinatayan ko sila ng elevator power at kinulong ko sila sa emergency stairwell 3. Ginamitan ko rin ng halon gas ang suppression system para mawalan sila ng malay sa loob ng 2 minuto. Napatulala si Asher at ang lahat ng kanyang security officers sa 5 taong gulang na bata. Ang buong gusali na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na isaayos ng isang maliit na bata sa loob lamang ng 5 segundo. Asher, humakbang si Evine palapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang biro. Nagsisimula na naman sila. Nalaman nilang buhay ako at nalaman nilang may 8 tagapagmana ang Cross Empire. Kung gusto mong maging ama sa mga batang to, patunayan mo ngayon din. Tumingin si Asher sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sa 8 batang henyo na may dugong cross na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Ang matinding pagod sa kanyang puso mabilis na napalitan ng isang mapanganib na galit. Nilabas ni Asher ang isang customized Glocking gun mula sa kanyang shoulder holster at kinasato ng may matinding pagnanais pumatay. Notse, Mark, malamig na utos ni Asher. I-lockdown ang buong lungsod. Walang makakalabas na buhay sa mga pumasok sa gusaling to. Walang sino mang hahawak sa pamilya ko. Nagsimula na ang digmaan at ang pagbabalik ni Evine ay ang unang hakbang pa lamang sa isang napakadilim na impyerno na babasag sa buong pamilya Cross. Ang shutter doors ng VIP Express elevator ay mabilis na bumagsak. Sumara ng may malakas na kalabog habang ang buong penthouse floor nabalot ng amoy ng nasusunog na kuryente mula sa ginawang pag-override ni Ethan. Sa loob ng malawak na penthouse suite, ang pulang ilaw ng emergency system nagbibigay na isang mapanganib na itsura sa paligid. Si Asher Cross ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling suit jacket ay nakahubad na at ang kanyang mga manggas nakatupi hanggang siko. Hawak ang isang custom Glock 19 habang ang kanyang mga mata na dati punong-puno ng pangungulila nagliliyab ngayon sa matinding galit. Mark, asek ni Asher sa kanyang chief security.
Ano ng status sa basement? Sir, nanginginig ang boses ni Mark habang naka-headset. Ang mga tauhan natin sa command center hindi makagalaw. Ang buong communication network ng kumpanya binabara na isang napakalakas na frequency jammer mula sa labas. Hindi nila binablock ang frequency ninyo para di kayo makatawag ng tulong. Malamig na pumasok sa usapan ang 5 taong gulang na si Ella. Nakaupo ang maliit na bata sa ibabaw ng glass coffee table. Mabilis na tumatakbo ang kanyang maliliit na daliri sa screen na isang holographic tablet. Ginagawa nila yan para hindi gumana ang mga automatic sprinkler at fire suppression system kapag pinalitan nila ng thermite charges ang basement pillars. Napatingin si Asher kay Ella. Thermite charges? Gusto nilang pabagsakin ang buong gusali? Gusto nilang burahin lahat ng ebidensya, Mr. Cross? Tugon ng pangalawang bata na si Evan. May hawak tong maliit na screwdriver at binubuksan ang main junction box sa pader ng penthouse. Kapag bumagsak ang gusaling to, lalabas sa balita na isang malaking gas leak at structural failure ang nangyari. Malinis. Walang matitirang mga bangkay ng octuplets o ng nawawalang asawa mo. Napakiyom si Asher ng kanyang kamao. Humarap siya kay Evine na nakatayo hanggang sa gilid ng silid. Nakakrus sa mga kamay habang nakatitig sa bintana kung saan dumadaloy ang patak ng ulan at ang kidlat na lumilika ng matitinding liwanag. Evine, lumapit si Asher ng ilang hakbang. Sino nag-utos nito? Sabihin mo sa akin. Sumpa man sa buhay ko, pupunuin ko ng dugo. Ang sino mang magtatangkang gawan ka ng masama, 7 taon na ang nakakalipas? Lumingon si Evine. Ang kanyang mga mata, malamig, puno ng pilat ng nakaraan. Gusto mong malaman, Ash? Ang taong nagbayad sa mga mercenaries na nasa basement ngayon ay gumagamit ng isang offshore account mula sa Switzerland. Isang account na may codename na Black Dahlia. Napatigil si Asher. Ang kanyang mukha na wala ng kulay. Black Dahlia? Imposible. Bakit, Ash? May matalim ng ngisi sa labi ni Evine. Pamilyar ba sa'yo? Dahil ba ang Black Dahlia ay ang personal secret account ng iyong stepmother, si Violet Cross, ang babaeng tinuring mong pangalawang ina matapos mamatay ang tunay mong ina. Hindi yun magagawa ni Tita Violet. Magagawa niya, sigaw ni Evine at sa unang pagkakataon, naputol ang kanyang malamig na panlabas na anyo. 7 taon ako sa isang nakatagong kulungan sa Pacific, Ash. 7 taon akong nanganak sa 8 sanggol na walang anesthesia, walang doktor, habang ang mga tao ni Violet naghihintay mamatay ako sa bleeding. Ginawa niya yon dahil nalaman kong ebidensya na siyang nagpalason sa tunay mong ina 8 taon ang nakakalipas. Bumagsak ang kidlat sa labas. Ang dagundong nito yumanig sa mga salamin ng penthouse. Napatulala si Asher. Parang may sumabog na bomba sa loob ng kanyang utak. Si Mama, hindi siya inatake sa puso? Inunti-unti niya siya ng thallium poisoning. Pambasag na 5 taong henyo sa medisina na si Ethan. Hawak ang isang maliit na vial mula sa kanyang bag. Symptom check, hair loss, organ failure, paralysis. Yun ang nakasaad sa lumang medical history ng nanay mo na nahako mula sa hospital archives mo lang 5 minutong nakakalipas. Si Violet ang dahan-dahang pumatay sa kanya para makuha mga shares ng kumpanya. Bago pa makapagsalita si Asher upang iproseso ang napakabigat na katotohanan, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong 55 palapag. Basag ang malalaking tempered glass window mula sa balcony. Ang usok at hangin ng bagyo, mabilis na pumasok sa loob ng penthouse. 3 lalaking nakaitim na tactical na kasuotan. May mga night vision goggles at mga HK-416 assault rifles. Ang mabilis pumasok gamit ang mga rappelling ropes mula sa helicopter sa itaas. Contact! Sigaw ng security officer ni Asher. Ngunit, bago pa man to makapagpaputok, mabilis siyang binaril ng leader ng mga mercenaries sa dibdib. Evine, dapa! Sigaw ni Asher at mabilis siyang tumakbo para sa lagay ng kanyang asawa. Ngunit bago pa siya makalapit, ang 8 bata ay kumilos na ng may kakaibang koordinasyon. Si Enzo, ang batang matalas sa martial arts, mabilis na nag-slide sa basang sahig. Ginamit ang isang mabigat na brass statuette para hatakin ang tuhod ng unang mercenary. Narinig ang malakas na crack at nabasag na buto at napaluhod ang lalaki sa sakit. Ellie, Evan, cover!
utos ng maliit na si Enzo. Si Ellie at Evan mabilis na naghagis ng dalawang customized flashbangs na gawa nila mula sa mga pyesa ng emergency lights. Flash! Bang! Isang napakaliwanag na puting ilaw ang lumabas na nagdulot ng matinding pagkarindi at pagkabulag sa natitirang dalawang mercenaries dahil sa kanilang mga night vision goggles. Ang mga mata ko! Sigaw ng isang kalaban habang nagpapaputok ng walang direksyon sa ceiling. Mabilis na tumalon si Asher. Inagaw ang baril ng bulag na mercenary at ginamit ang puwitan ng baril para patulugin to sa isang malakas na hampas sa leeg. Ang pangatlong mercenary, mabilis namang binaril ni Mark sa binti kaya ito napaluhod at napasuko. Nabalot ng usok ng pulbura at ulan ang sirang penthouse. Ang hangin naging napakalamig. Nilagay ni Asher ang kanyang baril sa holster habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Tumingin siya sa 8 bata. Walang kahit isa sa kanilang umiiyak. Walang kahit isang nanginginig. Nakatayo sila sa paligid ng kanilang ina na parang mga maliliit na sundalo na nasanay na sa impyerno. Ito ba ang buhay ninyo sa loob ng 7 taon? Nanginginig ang boses na tanong ni Asher habang nakatitig sa kanyang mga anak. Ito ang buhay na binigay sa amin ng pamilya mo, Mr. Cross. Malamig na sabi ng maliit na si Evie habang pinupunasan ng kaunting usok sa kanyang mukha. Palagi ka nang tumatakbo. Palagi nang may gustong pumatay sa amin at ngayon, nagbalik kami dahil ayaw na naming tumakbo. Lumapit si Asher kay Evine. Sa kabila ng pagtanggi nito, mabilis niyang hinawakan ang 2 balikat ng asawa. Hindi na kayo tatakbo. Pabulong, ngunit may napakadiin na sabi ni Asher habang ang mga luha ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Dito kayo mananatili. Kung kailangan patayin ko ang buong pamilya Cross para maprotektahan kayo, gagawin ko. Lahat ng nagpaluha sa iyo pagbabayarin ko. Tumingin si Evine sa mga mata ni Asher. May kaunting lambing na sumilip sa kanyang mga mata. Ngunit agad tong napalitan na isang malahin na lihim na siya lamang nakakaalam. Sana nga magawa mo yan, Ash, mahinang sabi ni Evine habang dahan-dahang inaalis sa mga kamay ng lalaki sa kanyang balikat. Dahil ang tunay na kalaban, hindi lang si Violet. Mas malapit siya sa'yo kaysa sa mga iniisip mo. Bago pa man makapagtanong si Asher, tumunog ang satellite phone hawak ni Ethan. Isang boses mula sa kabilang linya ang umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng speakerphone. Magandang gabi, Asher. Ang boses ay pamilyar, merong halong panunuya at lamig. Si Violet Cross. Nabalitaan kong buhay ang iyong nawawalang asawa. Ngunit bago ka magdiwang gusto ko, tanungin mo muna sa kanya kung bakit ang DNA ng mga batang yan ay hindi nagtutugma sa'yo. Napatigil ang tibok ng puso ni Asher. Napatitig siya kay Evine na biglang namutla at napaiwas ng tingin. Ang amoy ng usok ng pulbura at ang hangin mula sa labas ng sirang glass window ng penthouse ay humahalo sa malamig na amoy ng bakal. Ang pulang emergency light patuloy lang sa pag-ikot na nagiiwan ng mahahabang anino sa mamahaling sahig ng silid. Si Asher Cross nakatayo pa rin habang nakahawak sa kanyang satellite phone. Ang mga huling salita ni Violet, tanungin mo muna sa kanya kung bakit ang DNA ng mga batang yan ay hindi nagtutugma sa'yo, ay patuloy na umalingaw sa kanyang tenga, parang isang paulit-ulit na hampas ng malakas na martilyo sa kanyang utak. Dahan-dahan, ibinaba ni Asher ang telepono. Humarap siya kay Evine, ang mga matay nanliliit sa matinding kalituhan na sumisikat na pagdududa. Anong ibig sabihin ng babaeng yon, Evine? Mahina ngunit nanginig ang boses na tanong ni Asher. Nakatayo si Evine sa gitna ng silid, pagaman nananatiling tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa bulsa ng kanyang trenchcoat, mahigpit na nakakuyom. Gusto ka lang niyang guluhin, Ash. Nagtatanim siya ng alinlangan sa isip mo para mag-away tayo at hindi tayo makafocus sa totoong kalaban. Pero bakit DNA ang gagamitin niyang banta? Tanong muli ni Asher habang humahapang siya papalapit sa asawa. Evine, 7 taon na akong nabuhay sa paniniwalang wala ka na. 7 taon akong nagluksa. Ngayong nagbalik ka kasama ng 8 batang to. Sabihin mo sa akin sa dambana, sa harap ng Diyos, akin ba talaga sila? Mr. Cross,
Isang malamig at maotoridad na boses ng bata ang pumutol sa emosyonal na palitan. Si Ethan, ang 5 taong gulang na henyo sa medisina, humakbang patungo sa gitna ng silid. Hawak niya ang isang maliit na metallic briefcase na naglalaman ng isang portable, military-grade rapid DNA genetic analyzer. Isang kagamitan na sila mismo ng kanyang mga kapatid ang nagdisenyo sa kanilang pagtatago. Hindi natin kailangan mag-argumento sa gitna ng mga haka-haka at manipulasyon ng matandang yon. Seryosong sabi ni Ethan habang binubuksan ang briefcase. Nagliwanag ang asun na LED screen ng aparato. In 2 minutes, we can run a full PCR amplification and short tandem repeat analysis. Bigyan mo ko ng 2 patak ng dugo mo at tatapusin natin ang usaping ito ngayon din. Napatingin si Asher sa maliit niyang anak. Ang katalinuhan at pananamlay sa mga mata ng bata ay labis na nakakabighani, ngunit may kasamang matinding tahot sa puso ng bilyonaryo. Paano kung totoong sinabi ni Violet? Paano kung ang mga batang ito ay hindi sa kanya? Ash, wag! Pabulong na pakiusap ni Evine na ngayon bakas ng totoong kaba sa kanyang mukha. Di mo kailangan patunayan ng kahit ano sa kanila. Hindi para sa kanila to, Evine. Malamig na tugon ni Asher habang nakatitig sa asawa. Para sa akin to, para sa ating dalawa. Inilabas ni Asher ang kanyang daliri at hinayaan si Ethan na gamitin ng isang micro-lancet upang kumuha ng 2 patak ng kanyang dugo. Pinatakto ng bata sa isang glass cartridge at sinaksak sa analyzer. Kasabay nito, kumuha rin si Ethan ng kaugnay na sample mula sa sarili niyang daliri at sa 7 iba pa niyang kapatid. Scanning in progress, 0%, 45%. Habang tumatakbo ang makina, ang kapaligiran sa loob ng penthouse ay naging napakabigat. Ang 8 bata nakatayo sa isang linya, nakatingin sa monitor. Si Enzo nakatayo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagpapatrolya sa paligid habang hawak ang isang tactical stun rod. Sina Emma at Eliza naman mabilis na nagtatype sa kanilang mga smartwatches upang siguraduhin di na muling makakapasok ang sino man sa security perimeter ng penthouse. Sir Asher, pabulong na sabi ni Mark habang nakatayo sa likod nito. Na-clear na po ng ating tactical team ang basement. Ang 30 mercenaries nakakulong na sa storage room, ngunit may isa pang banta. Ang helicopter na ginamit nila para pumunta sa balcony, hindi yun umalis. Nakalutang pa rin to sa itaas ng gusali. Napatingin si Asher sa basag na bintana. Ang ugong ng propellers ng helicopter sa gitna ng malakas na ulan at kulog ay naririnig pa rin sa malayo. May hinihintay sila, malamig na sabi ni Ellie, ang strategist sa mga bata. Di sila aalis nang wala ang pakay nila. Tumunog ang rapid DNA analyzer. Ang maliit na screen nito ay nagningning sa kulay pula at ang mga letrang nag-flash sa monitor ay nagdulot ng pambihirang katahimikan sa buong silid. Genetic match result, 0%. Relationship status, unrelated, no maternal-paternal, STR allele match. Napatigil ang mundo ni Asher Cross. Ang papel ng mga kamay niya ay nanginginig habang dahan-dahang lumalapit sa screen. Tiningnan niya ang numero 0.0%. Walang kahit anong pagkakatugma. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay walang kaugnayan sa dugong dumadaloy sa 8 batang nakatayo sa kanyang harap. Imposible, pabulong na sabi ni Ethan at sa unang pagkakataon nakikitaan ng matinding pagkagulat at kalituhan ang mukha ng batang henyo. Mali ang algorithm? No, sinuri ko ang primer 3 beses. Paano nangyaring 0%? Humarap si Asher kay Evine. Ang galit, bigati at matinding kabiguan sa kanyang mukha ay parang isang bagyong pumuksa sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nagsinungaling ka. Nanginginig sa galit na asik ni Asher. 7 taon. 7 taon kitang iniyakan, Evine. Pinalaki mo ang 8 batang to at pinalabas mong sa akin sila? Sinong ama nila, Evine? Sinong lalaking yon? Ash, pakinggan mo ko. Umiiyak na sigaw ni Evine habang sinusubukan hawakan ng mga kamay ng asawa. Ngunit marasyang tinulak pa atras ni Asher. Huwag mo kong hahawakan, sigaw ni Asher na yumanig sa buong penthouse. Nagmukha akong tanga. Ginawa mo akong tanga. Sinong totoong ama ng 8 bastardo na to? Hindi kami bastardo, sigaw ni Enzo habang mabilis na pumagitna sa pagitan ng kanyang ina at ni Asher. Nakataas ang kanyang mga kamay, nakahanda sa pakikipaglaban. Huwag mong sisigawan ang mommy namin. Enzo, tama na.
Utos ni Ivan habang nakaluhod sa sahig, umaagos sa mga luha sa kanyang magandang mukha. Tumingin siya kay Asher nang may matinding sakit. Ash, wala akong ibang lalaki. Sumpa man sa buong buhay ko at sa buhay ng 8 anak ko. Ikaw lang ang naging lalaki ko. May dahilan kung bakit 0% ang lumabas sa test na yan. Ano? Ano ang dahilan? Galit na tanong ni Asher. Ang agham na mismong nagsasalita, Evine. Ang sarili kong dugo ang nagsasabi na hindi ko sila anak. Bago pa makasagot si Evine, ang malaking bintana sa balcony ay lalong sumabog. Isang flashbang grenade ang binato mula sa labas. Isang napakalakas na liwanag at ugong ang lumikha ng matinding pagkabingi at pagkabulag sa lahat ng tao sa loob ng silid. Napahawak si Asher sa kanyang mga tenga habang natumba sa sahig. Mula sa nakatigil na helicopter sa labas, 4 na armadong lalaking nakaitim na assault gear at may kasamang isang lalaking nakasuit ang mabilis na nagrapel pababa at pumasok sa penthouse. Nang mawala ang usok, nakatayo sa gitna ng silid ang kalahating kapatid ni Asher, si Julian Cross. Hawak ang isang gold-plated na Desert Eagle pistol. Nakatutok diretso sa ulo ni Evine na nakaluhod sa sahig. Magandang gabi, kuya. Nakakakilabot ang ngisi ni Julian habang tinitingnan ang nanginginig at naguguluhang si Asher. Salamat sa DNA test. Mas napadali ang trabaho namin. Ngayong alam mo nang hindi mo anak ang mga bastardong to, mas manadili mo silang pababayaang mamatay, tama ba? Ang amoy ng pumasok na usok ng pulbura, hangin galing sa bagyo at ang nakatutok na kulay gintong Desert Eagle sa noo ni Evine ay nagdulot ng nakaririnding katahimikan sa loob ng nasirang penthouse. Si Julian Cross, ang half-brother ni Asher, ay nakatayo ng buong pagmamayabang sa ibabaw ng basag na glass tiles. Ang kanyang mukhang may pait at inggit na matagal ng kinikimkim ay pinaliligiran ng 3 armadong mercenaries na may mga automatic assault rifles. Julian, malamig at nanginginig ang boses ni Asher habang dahan-dahang tumatayo mula sa sahig. Bagaman durog ang kanyang puso mula sa lumabas na 0% DNA result, ang galit sa kanyang mga mata nang makita ang kapatid na nagtataksil sa kanya ay hindi maitatago. Ibinaba mong baril mo sa asawa ko. Asawa? Tumawa na napakalakas si Julian. Isang tawang puno ng panunuya at puot na umalingaw-ngaw sa gitna ng ugong ng bagyo. Gising, Asher. Narinig mo naman ang makina ng sarili ng anak, di ba? 0% match. 7 taon kang nagluksa, naglasing at halos mawala ng bait para sa isang babaeng nanganak ng 8 bastardo ng ibang lalaki. At ganun mo pa rin siya ipagtatanggol? Manahimik ka. Galit na sigaw ni Asher, sabay kasa ng kanyang Glock kahit nakatutok sa kanya ang 3 rifles ng mga kalaban. Kahit anong mangyari sa amin ni Evine, pamilya ko pa rin to. Ibaba mong baril mo bago ko tatakpan ng utak mo ang pader na yan. Subukan mo, kuya. Ngumisi si Julian, lalong binaon ang dulo ng baril sa noo ni Evine. Isang kalabit ko lang. Dadanak ang utak ng mahal mong kabit sa sahig. At huwag kang mag-alala, isusunod ko agad ang 8 maliit na salot na to. Sa gitna ng banta ng kamatayan, ang 8 bata ay hindi nagpakita ng kahit konting takot. Si Emma at Eliza, ang pinakamabilis ang isip sa spatial tactics at digital counterattacks, tahimik nagpapalit ng senyales gamit ang kanilang mga mata, habang dahan-dahan gumagalaw sa silid ng sofa. Si Enzo naman nakakuyom ang mga kamay. Bawat anggulo at posisyon ng 3 mercenaries, sinusuri niya na sa kanyang isip. 4 na metro ang layo ng unang mercenary, 2 segundo bago siya makakasa. Ang pangalaway may mahinang stand sa kanyang binti. Julian, malamig na pumasok sa usapan si Evine. Hindi siya kumukurap habang nakatutok sa kanya ang baril. Alam ko hindi ikaw ang utak dito. Masyado kang mahina para makapagplano ng ganito kalaking operasyon. Nasaan ang nanay mo? Nasaan si Violet? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng mommy ko. Asik ni Julian. Kinuha niyo lahat sa amin. Nang mamatay si Daddy, halos itapon niyo kami sa kalsada ni Ash. Pero ngayon kapag nawala ka at ang mga bastardong to, at kapag napunta sa kulungan si Ash dahil sa paratang ng embezzlement na gawa-gawa namin, ang buong Cross Financial Empire ay mapupunta na sa akin. Ebidensya, malamig na sabi ng 5 taong henyo na si Ethan. Hawak pa rin nito ang kanyang micro laptop. Pinagsasasabi mo ba ang mga encrypted files na pilit niyong hinahanap sa flash drive ni Mommy 7 taon nang nakakalipas? Napatingin si Julian sa bata. Ano ang alam mo, bastardo?
Ang sinasabi mong ebidensya laban sa amin wala sa flash drive. Walang takot na pambabulgar ni Ethan habang dahan-dahang tinataas ang kanyang laptop screen. In-upload na yon ng kapatid kong si Ella sa cloud server ng Interpol, Federal Bureau of Investigation at ng Anti-Money Laundering Council 3 minuto nang nakakaraan. Lahat ng illegal ninyong transaksyon sa Switzerland, ang pagbebenta nyo ng kumpanya at ang pagpapasabog sa MV Evine 7 taon nang nakalilipas, naaksampa na bilang opisyal na kaso. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Julian. Lumipat ang tingin niya mula kay Ethan patungo kay Evine. Mga buwisit kayo, papatayin ko kayong lahat. Sa matinding galit at takot na mahuli, dahan-dahang pinisil ni Julian ang trigger ng kanyang Desert Eagle upang barilin si Evine sa ulo. Hindi! Sigaw ni Asher at mabilis siyang tumalon patungo sa gawin ng asawa. Ngunit mas mabilis ang 8 bata. Now, Ella? Sigaw ni Ethan. Pinindot ni Ella ang enter key sa kanyang tablet. Isang malakas na electromagnetic pulse or EMP device na tinago ni Evan sa ilalim ng coffee table kanina pa ang biglang nag-discharge. Ang lahat ng electronic gear ng mga mercenaries, kabilang ang mga night vision goggles, laser lights at maging ang mga ilaw at komunikasyon sa buong penthouse, biglang sumabog sa maliit na spark. Nagsigawan ang mga mercenaries, kabilang ang mga night vision goggles, laser sights at maging mga ilaw at komunikasyon sa buong penthouse, biglang sumabog sa mainit na spark. Sa gitna ng split second na pagkakagulo, mabilis na ginamit ni Enzo ang kanyang pagkakataon. Tumalon siya mula sa sofa. Ginamit ang balikat ng unang mercenary bilang tuntungan at buong lakas sinipa ang kanyang maliit ngunit matigas na siko sa panga ni Julian. Napabitaw si Julian sa kanyang baril, napahawak sa kanyang nabasag na panga habang umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Mabilis na gumulong si Evine sa sahig upang ilayo ang sarili, habang si Asher mabilis na nakalapit at binigyan isang malakas na suntok sa mukha ang pangalawang mercenary bago inagaw ang rifle nito at ipinalo sa leeg ng pangatlo. Mark, now! Sigaw ni Asher. Bumukas ang emergency door at pumasok ang 10 heavily armed tactical officers ng private security ni Asher. Mabilis din ang pinalibutan at pinagsamiksik sa sahig ang 3 mercenaries at si Julian na umiiyak na ngayon sa sakit at takot. Iposas nyo na yan, hingal na utos ni Asher habang nakatutok ang baril sa mukha ng kanyang kapatid. I-lockdown nyo sila sa basement habang papunta ang mga polis. Ash, patawarin mo ko, kuya. Si mommy ang may gusto nito. Pakiusap ni Julian habang inaaresto ng mga guards. Ngunit hindi na siya pinansin pa ng bilyonaryo. Nang matapos ang gulo, nabalot muli ng katahimikan ng nasirang penthouse suite. Nakatayo si Asher sa gitna ng silid, hingal na hingal at puno ng pasa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Evine. Si Evine ay nakaluhod sa sahig, inaayos ang jacket ng maliliit na sina Evie at Eliza na tahimik lamang nakatingin sa kanya. Kahit na ipagtanggol niya sila laban kay Julian, ang katotohanang binunyag ng rapid DNA analyzer kanina ay nananatiling isang malaking pader sa pagitan nila. Evine, mahinang sabi ni Asher. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng isang napakalalim na sakit. Nakaligtas tayo sa kanila pero ngayon gusto ko ng katotohanan. Sino? Sino ang totoong ama ng 8 batang ito? Bakit mo ginawa sa akin to? Tumingin si Evine sa kanya. Ang mga luha sa kanyang mata ay pumatak sa basang sahig. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding paninindigan. Kung sasabihin ko sa iyong buong katotohanan ngayon, Ash, hindi mo rin paniniwalaan. Mahinang sabi ni Evine. Dahil ang katotohanan mas nakakatakot kaysa sa kasinungalingang tinanim sa'yo ni Violet. Tumingin si Evine sa kanyang 8 anak. Ethan, Ella, Evan, ilabas niyo na mga gamit natin. Alis na tayo. Evine, huwag kang umalis, sigaw ni Asher habang hinahawakan ang baso nito. Hindi kayo makakalabas dito nang di mo sinasabi sa akin ang lahat. Bitawan mong mommy ko, Mr. Cross. Malamig na pambasag ni Ethan habang nakatitig sa lalaki. Dahil kapag hindi mo siya binitawan sa loob ng 3 segundo, i-release ng kapatid kong si Emma ang tear gas canister sa kwarto na to. Aalis kami at hahanapin namin ang katotohanan na hindi mo kayang tanggapin. Napatigil si Asher. Tinitigan ng 8 batang henyo na nakatayo sa likod ng kanyang asawa.
Sa kabila ng 0% DNA test result, ang paraan ng pagtitig ng mga bata sa kanya, ang matatalim nitong mga mata, at ang walang takot na paninindigan ay eksaktong-eksakto sa kung paano siya makitungo sa kanyang mga kalaban. Dahan-dahang binitawan ni Asher ang braso ni Evine. Hahanapin ko kayo. Pabulong ngunit buong pangakong sabi ni Asher. Kahit baliktarin ko ang buong mundo, malalaman ko rin ang totoo. Ngumiti ng bahaga si Evine, isang ngiting puno ng pighati at pagmamahal. Sana nga, Ash. Sana kapag nalaman mo na nandito ka pa rin para sa amin. Mabilis tumalikod si Evine kasama ng 8 henyong octuplets. Habang dahan-dahan silang nawawala sa usok na nasirang penthouse, nagiiwan sa bilyonaryo na durog ang puso sa gitna ng ulan at kadiliman. Ang gabi ay patuloy sa paghahari sa lungsod ng Taguig. Ang ulan hindi humihinto, bumubuhos ng may matinding lakas sa mga lumang yero ng isang abandonadong bodega ng mga barko sa gilid ng ilog. Sa loob ng madilim at malamig na gusali, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang nag-iisang dilaw na bombilya na nakabitbit sa kalawanging kisame at ang asul na liwanag mula sa portable lab monitors ng 8 bata. Si Evine ay nakaupo sa isang lumang wooden crate. Hawak ay isang baso ng mainit na tubig na inihanda ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Evie. Ang kanyang mga mata ay blanco, nakatitig sa sahig habang pilit na nilalayo ang isip sa eksenang nangyari sa penthouse ni Asher. Mommy! Lumapit si Ethan, ang henyo ng medisina. Hawak niya ang kanyang portable DNA analyzer at isang stack ng mga lumang medical records na retrieve niya mula sa encrypted cloud storage ni Evine. Kailangan natin pag-usapan na nangyari kanina. Hindi mali ang ginawa kong test. Ang machine gumagana ng 100% accuracy. Pero may nakita kong di ka panipaniwala sa blood data ni Mr. Cross. Inangat ni Evine ang kanyang ulo. Ang mga matay bakas na matinding pagod at pag-aalala. Ethan, pakiusap. Huwag mo nang kalkalin ang bagay na yan. Ang bahalaga, ligtas kayong 8. Hindi, Mommy. Pakinggan mo si Kuya Ethan. Humakbang si Ella. Hawak ang kanyang tablet na nagpapakita ng isang complex 3D DNA strand model. Nang kumuha si Kuya Ethan ng dugo mula sa daliri ni Mr. Cross, ang sinuri ng analyzer ay ang kanyang peripheral blood mononuclear cells at doon lumabas ang 0% match sa amin. Anong ibig ninyong sabihin? Takang tanong na 5 taong gulang na si Enzo habang nag-aayos ng kanyang tactical gear sa gilid. Ibig sabihin, pambabasag ni Ethan habang tinuturo ang 2 magkaibang DNA sequence sa screen. Si Mr. Cross ay isang genetic chimera, 2 ang kanyang DNA. Napatakip ng bibig si Evine, ang baso ng tubig sa kanyang kamay bahagyang nanginginig. Genetic chimerism? Oo, Mommy. Mabilis na paliwanag ni Ethan, ang mga matay nagliliwanag sa siyentipikong katotohanan. Tinignan ko ang lumang medical records ni Mr. Cross 8 taon ang nakakalipas. Bago ako iksal, nagkaroon siya ng malubhang aksidente sa karera ng kotse na sumira sa kanyang bone marrow. Nangyari ang isang lihim na bone marrow transplant gamit ang stem cells ng kanyang namatay na half-brother. Ang dugo niya ngayon nagtataglay ng DNA ng kanyang donor, samantalang kanyang germline DNA, ang DNA sa kanyang sperm cells na ipinasa sa amin, ay ang kanyang tunay at orihinal na DNA. Napatayo si Evine mula sa wooden crate. Ang kanyang dibdib mabilis tumataas at bumababa. Kaya 0% ang lumabas sa blood test kanina. Dahil ang dugong kinuha mo sa kanya, dugo na ibang tao ang genetic profile? Eksakto, Mommy. Napangiti ang maliit na si Emma. Si Mr. Cross ang tunay naming ama. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat niya ngayon ang nagsisinungaling, hindi ikaw. Bumuhos ang mga luha sa mukha ni Evine. Sa loob ng 7 taon at maging sa mga nakalipas na oras, dinala niya ang napakabigat na pasanin at hiya ng mga paratang. At ngayon, ang sarili niyang 5 taong gulang na anak ang nakadiskubre ng katotohanan na magliligtas sa kanilang pamilya. Pero Mommy, seryosong tanong ng maliit na si Evie. Bakit di mo sinabi sa kanya kanina? Bakit tinayaan mong isipin niyang nagtaksil ka sa kanya? Natahimik si Evine. Yumuko siya, ang mga luha mabilis pumatak sa malamig na semento. Dahil kapag nalaman ni Asher ang tungkol sa transplant na yon, malalaman din niya kung sino ang totoong donor. Ang donor na yon hindi lang basta kapatid, yon ang tao na mismong pumatay sa tunay niyang ina. Ayokong mawasak ang buo niyang pagkatao.
Isang napakalakas na kalabog ang sumira sa bakal na pintuan ng abandonadong bodega. Bumagsak ang pinto sa sahig na lumikha ng matinding ingay ng nagtatamang bakal at semento. Sa gitna ng usok ng ulan at kadiliman sa labas, dahan-dahang naglakad, papasok ang isang matangkad na lalaki. Basa ng ulan ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang buhok nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata na namumula sa matinding pighati, puyat at galit ay nakatitig ng diretsyo kay Evine. Si Asher Cross. Mr. Cross? Mabilis na tumayo sina Enzo at Evan upang harangan ang kanilang ina, habang sina Ella at Ethan mabilis na humawak sa kanilang mga kagamitan. Umalis kayo sa harapan ko. Malamig at nanginginig na utos ni Asher. Ang boses niya walang kahit anong emosyon, parang isang taong naglakad mula sa hukay. Asher, pabulong na sabi ni Evine, habang pilit pinapawi ang kanyang mga luha. Paano mo kami nahanap? Akala mo ba talaga makakatakbo ka sa akin, Evine? Pait na ngumisi si Asher, habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng basang bakas ng sapatos sa sahig. Sinundan ko ang encrypted signal ng tablet ng mga anak ko. Hindi lang sila ang matalino sa mundong to. Tumingin si Asher sa 8 bata bago tinoon ang kanyang matalim na tingin kay Evine. 7 taon, asik ni Asher. At sa bawat salita ay ramdam ang matinding sakit na pumupunit sa kanyang puso. 7 taon kitang ginawa bilang dahilan para mabuhay. Nang mawala ka, namatay din ang kalahati ng kaluluwa ko. At nung magbalik ka kasama ng 8 batang to, handa akong tanggapin lahat. Handa akong kalimutan ng 7 taon, pero bakit Evine? Humakbang paabante si Asher. Marahas hinawakan na magkabilang balikat ni Evine. Bakit kailangan lumabas sa mismong harap ko na hindi ko sila anak? Sigaw ni Asher na yumanig sa buong bodega. Sinong lalaki yon, Evine? Sabihin mo sa akin bago ako mabaliw ng tuluyan. Sinong totoong ama ng 8 batang to? Bitawan mong mommy namin? Sigaw ni Enzo at mabilis niyang tinutok ang kanyang stun rod sa binti ni Asher. Ngunit sa pagkakataong to, hindi man lang gumalaw si Asher. Ang matinding sakit sa kanyang puso'y mas matindi kaysa sa kuryenteng lumalabas sa patpat. Asher, pakinggan mo ko. Umiiyak na sigaw ni Evine habang nakatitig sa namumulang mga mata ng asawa. Walang ibang lalaki, ikaw lang. Ikaw lang ang naging lalaki sa buong buhay ko. Sinungaling! Galit na sigaw ni Asher habang pinapakita ang hawak niyang crumpled paper ng DNA result. Agham na mismo ang pumatay sa akin, Evine. 0%. Paano mangyayari na sa akin sila kung ang mismong dugo ko ang nagsasabing hindi? Dahil isa kang genetic chimera, Mr. Cross? Isang malakas sa sigaw ng bata ang pumutol sa galit ni Asher. Si Ethan humakbang sa gitna. Hawak ang kanyang tablet na nakatitig ng tuwid sa mata ng bilyonaryo. Napatigil si Asher. Dahan-dahan lumuwag ang hawak niya sa balikat ni Evine. Anong sinabi mo? Ang dugo mo ay hindi tumutugma sa amin dahil nagkaroon ka ng bone marrow transplant. 8 taon na ang nakakalipas. Matapang na sinigaw ni 5 taong Enyo. Ang dugo na dumadaloy sa mga ugat mo ngayon, nagtataglay ng DNA ng iyong donor. Pero ang aming DNA nanggaling sa iyong original na sperm cells bago ang transplant. Kami ang mga biological children mo. Sanggol pa lang kami sa tiyan, pinaglaman na kami ni mommy. Habang ikaw nakaupo sa marangyamong opisina, nagpapadala sa mga kasinungalingan ng pamilya mo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Asher Cross. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang crumpled DNA paper sa kanyang kamay ay dahan-dahang pumatak sa basang sahig. Tumingin siya kay Ethan, pagkatapos kay Ivan na patuloy lamang sa pag-iyak. At sa 7 iba pang bata na nakatitig sa kanya na may halong sakit at galit. Bone marrow transplant? Pabulong na ulat ni Asher. Ang kanyang mga tuhod dahan-dahan na nanginig. Si Kuya Gabriel. Bago pa makapagsalita si Asher upang ilabas sa matinding pagsisisi sa kanyang puso, isang matinis na tunog ng siren ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bodega. Warning! Thermal detectors spotted multiple armed units surrounding the bodega. Sigaw ng automatic alert mula sa tablet ni Ella. Bumukas ang bintana ng kisame ng bodega at mabilis na bumagsak ang 3 canisters na kulay abo sa usok. Tear gas, cover your faces!
Sigaw ni Enzo habang mabilis na inilalabas ang maliliit na respirators para sa kanyang mga kapatid. Mula sa gitna ng usok ng pintuan, naglakad papasok ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na coat. May hawak na silver cane at pinaliligiran ng 20 heavily armed mercenaries na may night vision equipment. Si Violet Cross, ang stepmother ni Asher. Napakagandang reunion ng pamilya. Malamig at nakatutok ng ngisi ni Violet habang nakatitig sa nakaluhod at naguguluhang si Asher at sa buong pamilya nito. Sayang nga lang at hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa bodegang to. Ang makapal na usok ng tear gas ay mabilis na kumalat sa loob ng abandonadong bodega. Ngunit ang matatapang na kemikal nito ay pinalitaw lamang ng makakapal na asul na filter mula sa maliliit na custom respirators na mabilis sinuot ng 8 bata. Si Asher Cross ay napaubo ng matindi. Napaluhod sa basang semento habang pilit na inilalayo si Evine sa usok. Ngunit ang sakit sa kanyang lalamunan ay walang-wala kumpara sa matinding dagok na dumurog sa kanyang pagkatao matapos marinig ang katotohanan mula kay Ethan. Genetic chimerism. Ang mga batang pilit niyang itinapon at pinagdudahan sa nakalipas na mga oras ay kanya palang mga tunay na anak. Ang sarili niyang dugo na pinalitan ng bone marrow transplant 8 taon na ang nakalilipas ang pumatay sa kanya habang ang asawa niyang si Evine ay nagdusa sa impyerno para lang protektahan ang kanilang mga bunga. Ash, umalis ka na rito, ubo ni Evine habang pilit na tinutulak ang asawa sa likod niya. Hindi, nanginginig ang boses ni Asher. Dahan-dahan siyang tumayo, nalagay ang sarili sa harap ni Evine at ng 8 bata. Ang kanyang mga mata na namumula dahil sa tear gas at luha ng matinding pagsisisi ay nakatitig sa babaeng naglalakad mula sa usok, si Violet Cross. Nakatayo ang matandang babae. Ang kanyang eleganteng itim na coat ay walang kahit anong dumi. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. Habang ang 2 heavily armed mercenaries na nakapalibot sa kanya ay nakatutok ang mga suppressed assault rifle sa pamilya. Napakagandang eksena, malamig na pambubulgar ni Violet habang dahan-dahang tinatapik ang kanyang silver cane sa semento. Isang bilyonaryong nalaman ng katotohanan sa huling 5 minuto ng kanyang buhay. Nakakaawa ka, Asher. Masyado kang nagmana sa tanga mong ina. Violet, sigaw ni Asher. Ang kanyang boses ay parang ungol ng isang nasugatang leon. Huli na ang anak mong si Julian. Nakakulong na siya. Wala ka ng tatakasan? Si Julian? Tumawa na napakalakas si Violet. Isang tawang tuyo at walang kaense-ensya. Ang walang kwentang batang yon? Isa siyang mahinang nilalang na walang ibang ginawa kung di ipahiya ako. Ngayon na nahuli siya ng mga pulis, wala na siyang silbi sa akin. Ang kailangan ko lamang ay ang natitira na mga ari-arian ng Cross Empire at ikaw, pati na mga bastardo mong anak, ang huling nakaharang sa daan ko. Hindi kami bastardo, matandang hukluban. Galit na asik ng 5 taong gulang na si Ellie habang dahan-dahang humahakbang patungo sa gilid kunasan ng main power box ng bodega. Pumatay ka na ng tao 7 taon nang nakakalipas, Violet. Sigaw ni Evine mula sa likod ni Asher. Ikaw ang nagbayad para ipasabog ang barkong kinaroroonan ko habang buntis ako sa 8 sanggol. Oo, ako nga. Walang takot na pag-amin ni Violet habang tumatawa. At dapat natuluyan ka na noon pa. Ngunit ngayon sisiguraduhin kong walang makakalabas ng buhay sa inyo. Ang buong bodegang to nakakabit sa 4 na C4 explosive charges. Sasabog sa loob na eksaktong 5 minuto. Inilabas ni Violet mula sa kanyang bulsa ang isang itim na digital detonator. Ang pulang screen nito ay nagpapakita ng countdown. 5, 4:59, 4:58. Nababaliw ka na, Violet. Galit na sigaw ni Asher at tinangka niyang sumugod, ngunit 3 mercenaries ang mabilis na nagkasa ng baril sa kanyang dibdib. Isang hakbang pa, Ash, at babarilin ko na ang magaling mong asawa sa harap ng mga anak ninyo. Pananakot ni Violet habang tinutok ang isang maliit na Derringer pistol kay Evine. Ngunit sa kabila ng tumatakbong bomba at ng mga nakatutok na baril, ang 8 batang henyo hindi nagpanik. Si Ella at Evan mabilis nagkapalitan ng pahiwatig sa mata. Ethan,
Nascan mo ba ang frequency ng detonator? Pabalong na tanong ni Ella habang nakatagong kamay sa likod ng kanyang raincoat. Oo, sagot ni Ethan habang nagtatype sa kanyang smartwatch. Gumagamit to ng 2.4 GHz RF signal. Evan, ang microdrone. Si Evan dahan-dahang kumuha ng isang hugis lamok na microdrone mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng Bluetooth sync mula sa tablet ni Ella, dahan-dahang lumipad ang napakaliit na drone sa gitna ng makapal na usok, patungo sa kamay ni Violet. Pagbabayaran ninyong lahat ang pagsaway sa akin. Sasalit pa sana si Violet, ngunit bago pa niya mapindot ang manual trigger ng detonator, ang micro-drone ay mabilis sumiksik sa tenga ni Violet at nagpakawala ng isang 10,000 volt static shock. Sumigaw si Violet sa matinding sakit at gulat. Nabitawan ng detonator at ang maliit na block box mabilis pumainan lang sa hangin. Enzo, now! Sigaw ni Evan. Si Enzo, ang 5 taong martial artist, ay mabilis na tumalon mula sa semento. Ginamit ang balikat ng pinakamalapit na mercenary bilang tuntungan at pabaliktad na sumalo sa hangin upang masambot ang detonator bago to bumagsak sa sahig. Nakuha ni Enzo ang detonator. Mabilis gumulong patungo sa likod ng padera. Nakuha ko na? Mga buwisit kayo, mga bata kayo. Galit na sigaw ni Violet habang hawak ang kanyang tengang nagdurugo. Patayin niyo silang lahat. Barilin ninyo sila. Fire! Utos ng leader ng mercenaries. Ngunit bago pa makakalabit ng trigger ang 20 armadong lalaki, pinindot ni Ellie ang lever ng main power box ng bodega. Crackle boom! Isang napakalakas na electrical surge ang sinaksak ni Ellie sa lumang wirings ng bodega na nagdulot ng pagputok sa lahat na naiwang bombilya at pagbagsak na natitirang iron shutters sa paligid. Nabalot na matinding kadiliman at mga kumikislap na kuryente ang buong silid. I can't see! Target lost! Sigaw ng mga mercenaries habang nagpapaputok sila ng walang direksyon sa dilim. Ang mga bata tumama sa mga bakal na poste at semento. Sa gitna ng kaguluhan, si Asher ay mabilis na kumilos tulad ng isang galit na halimaw. Hinawakan niyang leeg ng pinakamalapit na mercenary, inagaw ang assault rifle nito at ginamit ang katawan ng lalaki bilang pananggalang laban sa mga lumilipad na bala. Evine, ang mga bata! Sigaw ni Asher habang nagpapaputok pabalik sa dilim. Nire-respeto namin ang perimeter, Ash! Sigaw ni Evine habang mabilis inilalayo ang 8 bata patungo sa likod ng isang makapal na steel container. Ngunit habang nagpapatayan sa dilim, si Violet na balot na matinding galit at kabaliwan ay nakakita ng isang emergency flashlight. Inilawan niyang sulok kung saan sina Evine at ang mga bata. Binunot ang kanyang pistol at tinutok to ng diretso sa likod ni Evine. Mamatay ka na, Evine Cross! Sigaw ni Violet. Evine, dapa! Nakita ni Asher ang pagliwanag ng baril ni Violet. Wala nang oras para magpaputok. Wala nang oras para makakilos. Ginamit ni Asher ang buo niyang lakas. Tumalon siya sa hangin at mabilis pinalibutan ang kanyang sariling katawan si Evine at ang mga bata na nasa likod nito. Isang solong putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isang matinding katahimikan naman ang sumunod. Bumagsak ang mabigat na katawan ni Amber sa sahig, nakapatong kay Evine, habang ang dugo mula sa kanyang dibdib ay mabilis na umaagos at nagpapabasa sa basang semento. Ash! Sigaw ni Evine. Ang kanyang boses ay puno ng matinding sindak at bighati habang hawak ang dumudugong dibdib ng kanyang asawa. Daddy! Napangusap ang maliit na si Evie at sa unang pagkakataon ang mga mata ng 8 batang henyo ay nabalot ng tunay na takot at luha. Tumingala si Violet habang tumatawa ng baliw. Pinaliligiran ng 3 pa niyang natitirang mercenaries. Sa wakas, patay na ang dakilang Asher Cross at isusunod ko na kayo. Bumagsak ang 3 mercenaries sa sahig. Bawat isa ay may solong banta ng bala sa gitna ng kanilang mga noo. Mula sa nasirang kisame ng bodega, mga tactical ropes ang mabilis bumagsak. 10 nakaitim na SWAT at Special Forces officers ang mabilis na nagrapel pababa kasama ng 10 private security officers ng Cross Group. Police, don't move. Drop your weapons. Sigaw ng SWAT commander habang nakatutok ang 50 laser light sa katawan ni Violet. Nabitawan ni Violet ang kanyang baril. Lumuhod siya sa sahig habang pilit ginagapos ang mga otoridad.
Ngunit ang kanyang mga mata nakatitig pa rin kay Asher na nakahiga sa sarili niyang dugo. Ash! Ash, pakiusap. Dilatan mo mga mata mo. Umiiyak na sigaw ni Evine habang pinipindot ang kanyang mga kamay ang sugat sa dibdib ng asawa. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo kaming iiwan ng mga anak mo. Dahan-dahan, minulat ni Asher ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin nagdidilim na, ngunit ang kanyang nanginginig na kamay dahan-dahang umabot upang hawakan ang pisngi ng kanyang asawa. Evine, pabulong at nahihirapang sabi ni Asher. Patawarin mo ko. Patawarin ako ng mga anak natin. Ethan, Ella, tulungan ninyo ang daddy ninyo, sigaw ni Evine. Mabilis lumapit si Ethan, hawak isang emergency tourniquet at hemostatic gauze na wala na sa kanyang bag. Nawawalan siya na napakaraming dugo. Kailangan natin siyang maipasa sa ospital sa loob ng 10 minuto. Daddy! Umiiyak na lumipat ang 5 taong gulang na si Eliza habang hinahawakan ng malamig na daliri ni Asher. Huwag kang mamatay. Ngayon pa lang kita nakikilala. Ngumiti ng bahagya si Asher sa gitna ng matinding sakit. Matalino kayo, mga anak ko. Protektahan ninyo ang mommy ninyo. Bumagsak ang kamay ni Asher. Pumikit ang kanyang mga mata at ang kanyang paghinga ay tuluyan ng huminto. Asher! Ang sigaw ni Evine ay umalingaw-ngaw sa buong gabi, habang ulan sa labas patuloy sa pagbuhos sa nawasak nilang pamilya. Ang amoy ng bakal, dugo at pulbura nakasasakal sa loob ng nawawasak na bodega. Ang sirens ng mga police cruiser at ambulansya sa labas nagbibigay ng maingay at magulong ilaw sa paligid. Si Violet Cross pinaliligiran na ng mga otoridad, ngunit habang pinupusod ang kanyang mga kamay sa likod, ang kanyang mukha ay pinaliligiran pa rin ng isang baliw at mamamatay taong ngiti. Mamamatay din kayong lahat, sigaw ni Violet habang pilit tinuturo ang main timer na nakakabit sa pader ng bodega. Nakuha niyo man ang remote detonator. Ang C4 charges ng mga poste may sariling hardware countdown timer. 5 minuto na lamang sa sabog ng gusaling to kasama ng bangkay ng paborito ninyong bilyonaryo. Napatayan ng SWAT commander sa digital timer na nakakabit sa structural pillar ng bodega. Ang pulang numero ay mabilis bumababa. 345, 344, 343. Evacuate the area. Evacuate now! Sigaw ng commander sa kanyang mga tauhan habang pilit na hinihila ang kanyang mga men palabas. Kailangan nating lumabas dito. Kailangan makaalis tayo dito. Sasabog ang buong estruktura? Hindi ako aalis nang wala ang asawa ko, sigaw ni Evine habang pilit na pinipindot ang sugat sa dibdib ni Asher. Ang shirt ng bilyonaryo ay nababalot na ng saganang dugo at ang kanyang pulso halos hindi na maramdaman. Mommy! Sigaw na 5 taong gulang na henyo sa medisina na si Ethan. Lumuhod ang bata sa tabi ng kanyang ama, hawak ang isang automatic external defibrillator or AED na nakuha niya sa emergency kit ng SWAT unit, kasama ng 2 syringe ng epinephrine. Si Daddy, flatline na ang cardiac rhythm niya, wala na siyang pulse. Ininject mong epinephrine, Ethan, bilog, umiiyak na utos ni Evine. Nilagay ni Ethan ang 2 paddles ng AED sa dibdib ni Asher habang mabilis na sinasaksak ang syringe ng epinephrine sa jugular vein ng lalaki. Gumagalaw ang katawan ni Asher mula sa kuryente, ngunit ang portable monitor ay patuloy lang sa paglalabas ng isang nakaririnding patag na tunog. 120 seconds left on the bomb, sigaw ni Ella mula sa pader. Nakatayo ang maliit na batang babae sa harap ng C4 explosive block na nakakabit sa pangunahing poste ng bodega. Nakatutok ang kanyang tablet sa electronic circuit board ng bomba. Commanders, umalis na kayo, sigaw ng SWAT lieutenant habang pilit hinihila ang braso ni Evine. Mamamatay tayong lahat dito, wala nang oras. Bitawan mong mommy ko, sigaw ng martial arts na si Enzo. Sa isang mabilis na ikot at sipa, tinamaan ni Enzo ang nerve point sa wrist ng SWAT officer na nagdulot ng biglaang pagkabitaw nito kay Evine. Walang aalis. Maotoridad na utos ni Ethan habang kanyang maliliit na kamay patuloy sa pag-compress sa dibdib ng kanyang ama. 1, 2, 3, 4, 5. Ang puso ni Daddy muling tumibok sa loob ng 30 seconds at ang bombang yan ide-defuse ng mga kapatid ko.
Ethan, seryoso ka ba? Sigaw ng SWAT commander. Mga bata lang kayo. Walang makakapag-defuse ng C4 sa loob ng 2 minuto. Hindi kami mga ordinaryong bata, Commander. Malamig na pambasag ng pangalawang henyo na si Evan habang nilalabas ang kanyang micro-soldering tool at wire cutter. Ito ay isang triple-loop military countermeasure circuit. Gumagamit ng 3 magkakahiwalay na detonator wires, isang decoy, isang anti-tamper ground, at ang totoong firing pin wire. Kapag maling wire ang naputol, sasabog to kaagad. Ella, na-bypass mo na ba ang security encryption ng circuit board? Tanong ni Evan. 70% decrypted. Mabilis sa tugon ni Ella habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagtatype ng hexadecimal line sa screen ng kanyang tablet. May secondary countdown clock na nakatago sa microcontroller chip. Kapag umabot ng 30 seconds ang main timer, magsasento ng short circuit pulse para pasabugin ang C4 ng maaga. Napatigil ang hininga ng lahat sa loob ng bodega. 55, 54, 53. Ethan! Sigaw ni Evine habang umiiyak at tumutulong sa cardiopulmonary resuscitation or CPR. Wala pa ring pulse si Ash. Isang shot pa ng epinephrine. Sigaw ni Ethan. Binubuksan ang pangalawang ampul at sinaksakto ng diretso sa puso ni Asher. Daddy, gumising ka. Pinaglaban ka ni Mommy sa loob ng 7 taon. Huwag kang susuko. Ngayong magkakasama na tayo. Isang pambihirang kuryente ang muling tumama sa dibdib ng bilyonaryo. May pulse na! Sigaw ni Ethan habang tinitingnan ng portable heart monitor. 30 beats per minute. Babalik ng cardiac output niya? Pero ang bomba! Sigaw ng SWAT commander. 35, 34, 33. Ella, anong wire? Sigaw ni Evan habang ang kanyang wire cutter ay nakatapat na sa 3 magkakaibang linya ng kawad, pula, asul at dilaw. Ang circuit ay ma-inverted polarity logic. Sigaw ni Ella. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Pula, decoy. Ang kulay asul, anti-tamper ground. Kapag pinutol ang dilaw, sasabog ang lahat? Ano? Sigaw ni Evan. Ibig sabihin walang dapat putulin? Hindi. Sigaw ni Ella. Kailangan mo i-short circuit ang ground wire gamit ang pula at asul ng sabay sa eksaktong microsecond bago mag 30 seconds. Kapag nahuli ka ng 0.1 second, mag-activate ang firing pin. 31, 30. Now, Evan? Sigaw ng lahat ng bata. Buong bilis at presisyon na ginamit ni Evan ang kanyang kasangkapan. Pinagsabay niya ang pagputok at pagdikit ng 2 kawad sa eksaktong saglit. Spark! Isang maliit na asul na spark ang lumabas mula sa C4 circuit board. Ang pulang LED light sa bomba biglang kumislap ng 3 beses. Napatigil ang buong mundo sa loob ng bodega. Lahat ng SWAT officers, si Evine at ang 8 bata, hindi humihinga habang nakatitig sa digital display ng bomba. 1. Gumagalaw ang timer, ngunit tumigil to sa huling 1 segundo. Nabalot ng katahimikan ang bodega. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng patak ng ulan mula sa kisame at ang paulit-ulit ngunit matatag na tunog ng portable heart monitor ni Asher. Na-defuse. Pabulong na sabi ng SWAT commander, di makapaniwala sa kanyang nakita. Na-defuse ng 5 taong gulang na bata ang isang military-grade bomb. Ligtas si Daddy! Sigaw ng maliit na si Eliza at Emma habang mabilis yumakap sa kanilang ina. Napaluhod si Evine sa sahig, humahagulhol sa matinding galak at relief habang hawak ang kamay ng asawa. Ash, ligtas ka. Ligtas na ang pamilya natin. Mabilis pumasok ang mga paramedic, dalang isang stretcher. Nalagay si Asher sa gurney, habang si Ethan patuloy na nagbabantay sa IV fluid bag at oxygen saturation ng kanyang ama. Habang sinasakay si Asher sa ambulansya, dahan-dahang iminulat ng bilyonaryo ang kanyang mga mata. Bagaman napakahina ng kanyang katawan, ang kanyang nanginginig ng mga daliri, dahan-dahang humawak sa kamay ni Evine na nakaupo sa tabi niya. Evine, mahinang pabulong ni Asher. Huwag ka munang magsalita, Ash. Umiiyak ngunit nakangiting sabi ni Evine habang hinahalikan ng kamay nito. Pumunta na tayo sa ospital. Ligtas ng lahat. Nahuli na si Violet. Tinalo ng mga anak mo ang bomba. Tumingin si Asher sa 8 batang henyo na nakaupo sa loob ng ambulansya. Nakatitig sa kanya na may buong pagmamahal. Ngumiti ng bahagya ang bilyonaryo, habang ang mga luha ng matinding pasasalamat ay pumatak sa kanyang pisngi.
Salamat, mga anak ko. Ngunit habang umiikot ang wheels ng ambulansya patungong ospital, si Evine ay dahan-dahan tumingin sa bintana, nakatitig sa madilim na kalangitan ng lungsod. Ang malaking laban kay Violet ay natapos na, ngunit ang malaking lihim ng kanyang buong pagkatao na natili pa ring nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos na madugong gabi sa bodega ng Taguig. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng nina Violet at Julian Cross ay naging pinakamalaking kontrobersiya at eskandalo sa buong Asya. Nakulong ang dalawa ng walang piyansa sa ilalim ng napakaraming kaso, mula sa plunder, kidnapping, attempted murder hanggang sa treason at illegal possession of explosives. Ang Cross Financial Group naman, sa ilalim ng pamumuno ng pinalakas na si Asher Cross, ay muling umangat at naging pinakamayamang conglomerate sa buong Timog Silangang Asya. Ngunit ngayong gabi ang pinakamalaking mansyon sa Forbes Park, ang makasaysayang tahanan ng pamilya Cross, ay nababalot ng liwanag ng libo-libong kristal na ilaw, mamahaling mga bulaklak at tunog ng isang klasikong orchestra. Isang pambihirang kasal at reunion gala ang ginaganap. Dinaluhan to ng mga head of state, international billionaires at mga diplomat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng malawak na ballroom nakatayo ang 34 anyos na bilyonaryo na si Asher Cross. Nakasuot siya ng isang tailored Tom Ford tuxedo, mukhang matipuno at napakagwapo. Ang mga sugat at peklat sa kanyang dibdib mula sa bala ni Violet nag-iwan ng permanenteng marka, ngunit para sa kanya, ang simbolo ng kanyang muling pagsilang bilang isang ama. Bumukas ang malaking double doors ng ballroom. Nanahimik ang buong bulwagan. Lahat ng mga bisita napatingin sa pumasok na babae, si Evine. Nakatayo ang dating shattered wife sa isang pambihirang hand-embroidered white silk gown na gawa sa sikat na Parisian designer. Ang kanyang buhok ay nakataas at ang kanyang mga matay nagniningning tulad ng pinakamahaling diamante. Wala nang bakas ng gutom, pagod at takot mula sa kanyang pagtatago sa isla. Siya na ngayon ang opisyal na reyna ng Cross Financial Empire at sa likod niya ay naglalakad ang 8 henyong octuplets. Nakatitig ang buong VIP crowd habang ang 85 taong gulang na bata naglalakad ng may kakaibang dignidad at kagandahan. Ang 4 na lalaki, sina Ethan, Evan, Enzo at Ellie, nakasuot ng maliit na matching black velvet tuxedos. Ang 4 na babae, sina Ella, Evie, Emma at Eliza, nakasuot ng mga eleganterang cream silk dresses. Tingnan mo sila, Ash, pabulong na sabi ng Chief Secretary na si Mark habang nakatayo sa tabi ng bilyonaryo. Sila ang pinakamakapangyarihang mga bata sa buong mundo. Ngumiti si Asher. Lumapit siya kay Evine. Iniabot ang kamay nito. Dahan-dahan ay sinasayaw to sa gitna ng ballroom. Araw-araw kong tinatanong sa sarili ko kung paano ko naging napakaswerteng lalaki para magkaroon ng tulad mo. Ngumiti si Evine habang nakatitig sa mata ng asawa. Dahil binigay mo ang tugo mo para sa amin, Ash, ginawa mong lahat para sa mga anak natin. Habang masaya ang lahat sa reception, dahan-dahang lumabas si Asher at Evine patungo sa malawak na glass balcony na nakatapat sa malaking swimming pool at botanical gardens ng mansyon. Sa baba, nandun ang 8 bata. Si Ethan may hawak pa ring micro-tablet habang tinuturuan si Enzo ng bagong physics equation. Habang sina Ella at Evie nagtatawanan habang nakatingin sa mga stars. Inakbayan ni Asher si Evine mula sa likod. Sinandal ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Payapa ng lahat, Evine, buntong hininga ni Asher. Wala na si Violet, nakakulong na si Julian, ligtas na ang pamilya natin. Natahimik si Evine, ang kanyang ngiti, dahan-dahang napalitan ng isang seryoso at malalim na ekspresyon. Ash, mahinang pambasag ni Evine sa katahimikan. Naalala mo ba nung gabing bumalik ako sa penthouse mo? Oo. Sagot ni Asher habang inahaplos ang braso nito. Ang gabi kung kailan bumalik ang buhay ko. Naalala mo pa ba ang sinabi ko tungkol sa aksidente sa barko 7 taon nang nakakalipas? Tanong muli ni Evine habang dahan-dahan humaharap sa asawa. Sinabi ko sa iyo na si Violet ang nagpalagay ng bomba sa MV Evine para pumatay sa akin at sa 8 sanggol sa tiyan ko. Kumunot ang noo ni Asher.
Oo, inamin din yun ni Violet sa bodega bago siya mahuli ng mga pulis. Lumapit si Evine ng mas malapit kay Asher. Ang kanyang mga mata na dating puno ng luha, naging napakalalim at nagtataglay ng isang nakatagong kapangyarihan. Inamin niya ni Violet dahil akala niya siya ang gumawa. Pambubulgar ni Evine na isang pabulong na boses na nagpalamig sa dugo ni Asher. Napatigil si Asher. Dahan-dahang inalis ang kanyang braso sa balikat ng asawa. Ano? Evine, anong pinagsasasabi mo? Nilabas ni Evine ang kanyang phone at pinindot isang lumang audio recording file na may petsang 7 taon nang nakalilipas. Evine, nalaman na ni Violet ang tungkol sa Project Chimera. May tinanim siyang bomba sa sasakyan ni Asher ngayong gabi. Papatayin niya ang asawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Asher nang marinig ang boses sa recording. Bomba? Sa kotse ko? Oo, Ash. Malamig na paliwanag ni Evine. 7 taon na ang nakalilipas, nalaman ko ang balak ni Violet na pasabugin ang kotse mo habang nagmamaneho ka pa uwi. Para iligtas ang buhay mo, pumunta ako sa garage ng kumpanya. Nilipat ko ang bomba mula sa kotse mo patungo sa luxury yacht ng sasakyan ko papuntang Palawan. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Asher. Napahakbang siya paatras habang nakatitig sa asawa. Ikaw ang nagpalagay ng bomba sa sarili mong barko? Ako mismo ang nagpa-detonate ng bomba sa kalagitnaan ng dagat matapos akong makatalon sa isang escape pod. Tuloy-tuloy na pambubulgar ni Evine. Nang walang kahit anong panginginig sa boses. Pinalabas ko na patay ako para ituon ni Violet at Julian lahat ng pansin nila sa akin. Ginawa ko yon para pabayaan kang mabuhay at pamunuan ng kumpanya habang nagpapalakas ako at ang 8 anak natin sa isla. Napatulala si Asher. Ginawa mo yon para protektahan ako? At may isa pa, Ash? Dugtong ni Evine habang nakatitig ng tuwid sa mga mata ng bilyonaryo. Ang dahilan kung bakit sinilang ng mga henyo ang 8 anak natin ay hindi lang basta swerte o tadhana. Naparunok si Asher. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay ko, bago siya pumatay sa isang aksidente ng bata pa ako, ay ang pangunahing siyentipiko ng Project Genius Gene, pambubulgar ni Evine. Nung malaman kong buntis ako sa 8 sanggol, sa gitna ng pagtatago, ginamit ko ang natitirang prototype serum ng tatay ko sa aking sinapupunan. Sinakripisyo ang sarili kong kalusugan, pinalitan ng genetic structure ng ating mga anak habang fetus pa lang sila upang masigurong paglabas nila ng mundo, magkakaroon sila ng utak at kakayahan na protektahan ang sarili nila at ang buong pamilya Cross laban sa kahit kanino. Hindi makapaniwala si Asher sa kanyang mga naririnig. Ang babaeng tinuring niyang mahina, ang shattered wife na inakala niyang isang biktima at kailangan iligtas ay siya palang pinakamatalino, pinakamapanganib at pinakamakapangyarihang dalubhasa sa likod ng lahat ng kaganapan sa kanilang buhay. Si Evine ang nagmando sa chessboard mula pa nung simula. Evine, pabulong na usal ni Asher, habang matinding gulat sa kanyang mukha, dahan-dahang pinalitan ng isang napakalalim na paggalang at matinding pagmamahal. Lumapit si Evine, dahan-dahang inayos ang bowtie ni Asher. Inakala nilang giniba nila ako, Ash. Akala nila isa akong sinang babae, a shattered wife, pero hindi nila alam. Ginamit ko ang bawat pirapirasong basag ng buhay ko para bumuo ng isang hukbo ng mga henyo. Biglang umakyat sa balkonahe ang 8 bata, hawak ang kanilang maliliit na champagne glasses na may laman na apple juice. Mommy, Daddy! Sabi ng 5 taong henyo na si Ethan habang nakatitig sa kanyang mga magulang. Nakalock in na ang buyout natin sa natitirang stocks ng mga kaaway ng pamilya Cross sa Wall Street. Hawak na natin ang 85% ng global market. At nahako na rin ang private communication files ng mga korap na politiko na tumulong kay Violet, dugtong ni Ella habang nakangiti. Wala nang makakagalaw sa pamilya natin kailanman. Napatawa ng malakas si Asher. Isang malakas at masayang tawa na umalingaw-ngaw sa buong gabi. Tumingin siya sa kanyang 8 henyong anak, pagkatapos ay kay Evine, ang napakalakas at maalamat niyang asawa. Yumuko si Asher, hinagka na matindi at buong pagmamahal si Evine sa labi sa harap ng kanilang mga anak. Magsimula na tayo ng bagong kabanata, Mrs. Cross. Nakatutok ng ngisi ni Asher. Ang mundo naman ng pagharian natin.
At sa ilalim ng maliwanag na kalangitan ng gabi, ang pamilya Cross, ang bilyonaryo, ang kanyang maalamat na asawa, at ang walonghenyong octuplets ay magkakasama at handang harapin ang kahit anong bagyo ng mundo ng mas matatag, mas matalino, at mas buo kaysa kailanman. At doon nagtatapos ang kwento ng The Billionaire Shattered Wife and Their Genius Octuplets. Mga kazaima, kung may isang malaking aral na iiwan sa atin ng kwentong to ngayon, ito yon. Huwag mong hahatulan ng isang tao batay sa mga sugat at peklat na nakikita mo sa kanya ngayon. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi ginawa para sirain tayo magpakailanman. Minsan, ang pagkakabasag natin ng paraan ng tadhana para holmahin tayo patungo sa pinakamalakas na bersyon ng ating sarili. Huwag mong ililigtas ang sarili mo para lang mabuhay. Ipaglaban mo ang sarili mo para maging proteksyon ka ng mga taong mahal mo. Sana na-enjoy ninyo ang kwentong ito. Anong chapter o eksena ang pinaka nakapagpatayo ng balahibo ninyo? I-comment nyo na yan sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe para hindi nyo namimiss ang susunod pa nating nakakabaliw na nakakahook na mga kwento. Ako ulit ang inyong narrator, nagpapaalala. Sa mundo ng pag-ibig at paghihigante, ang totoong matalino hindi agad nagpapakita ng alas. Hanggang sa susunod nating kwento, stay safe and happy listening everyone. Bye!